Ang linaw-linaw nung Duterte versus House of Representatives talaga ng talaga namang I think hindi ko nga alam kung ayokong mamintas doon kay Attorney Luis Tro kung abogado ba talaga yan o ano. Hindi ko maintindihan as a lawyer, meron kang sworn duty. Hindi niya pa naintindihan na pagkatapos ng pagiging congressman niya, pwede naman siyang ulanin ng disbarment complaint because of yung kanyang inaasta ngayon. Hindi tama Maling-mali. I mean, talagang sobrang garapala, nakakasok ang mukha niya talaga. Sakaling wala pa po Good ang morning. desisyon ng Korte Suprema doon sa pag-question sa naging pamamaraan ng hearing o pagdinig dyan po sa Kamara at lubusan itong umusad po sa Senado, maaari bang questionin or ng impeachment court yung naging proseso dito po sa Kamara? Pwede ba nilang sitahin or pwede ba silang makadecide? Halimbawa, maliban doon sa Supreme Court, questionin din sa mismong impeachment court na saglit lang, yung pagbuo ng kaso na yan, mali-mali, attorney? Hindi nasasaklaw ng kapangyarihan ng Senado yung pakialaman nila, yung naging trabaho doon sa ibaba. Trabaho ng Defense Counsel yon. Trabaho nating mga mamamayan na questionin, nasitahin yung naging pamamaraan ng House Justice Committee sa Kamara, sa mababang kapulungan. And actually right now meron ng petition petition for certiorari and prohibition na pinahil si Attorney Torion. And I think the Supreme Court will have to make a very quick decision on that petition para hindi maging moot and academic yung issue. Because it is a very, very important issue raised by Attorney Torion and the other petitioners on the procedures adopted by the House Justice Committee. Ang linaw-linaw nung Duterte versus House of Representatives talaga ng talaga namang I think hindi ko nga alam kung ayokong mamintas doon kay Attorney Luis Tro kung abogado ba talaga yan o ano. Hindi ko maintindihan as a lawyer, meron kang sworn duty. Hindi niya pa naintindihan na pagkatapos ng pagiging congressman niya, pwede naman siyang ulanin ng disbarment complaint because of yung kanyang inaasta ngayon. Hindi tama Maling-mali. I mean, talagang sobrang garapala, nakakasok ang mukha niya talaga. Opo. At needed ba bilang prosecutor na laging ulit-ulitin doon sa inaakusahan na dapat dumalo ka, dito ka magsalita kaysa sa magkaroon ka ng ibang mga programa? Kasi kahapon nasa Laguna ata ang pangalawang Pangulo. Considering nagbigay na po ng statement or panig ang pangalawang Pangulo na hindi niya kinikilala itong pagdinig dyan po sa Kamara. Marami siyang mga question, kumbaga, sa proceeding dyan po sa Kamara. Tama po yun Actually, tama yung ginawa. Naniniwala ako dun sa ginawa ng mga abogado ni Vice President nung nag-file sila ng ad cotellam pleading, without recognizing yung kanilang legitimacy ng kanilang ginagawa, nag-file siya ng pleading para lamang makakomply sa kanyang duty. Alam mo, dyan sa House Justice Committee, sa hearing, you may or may not appear. At ang tanungan lang dyan, parang sa piskalya, may allegation na ganito, ganyan-ganyan, ano masasabi mo? Yan. Pero kung nagpadala ka na ng posisyon mo, tapos na yun you've done your job, may due process ka na ron. Right to be heard lang naman When you're given the right to be heard, yung requirement due process is already complied with. So yun complied na yon. Hindi dyan ang trial. Ang trial doon sa Senado. Ang ginagawa ng House Justice Committee, sinasaklaw nila yung dapat sa Senado ginagawa, hindi dyan sa kanila. Actually, kaya nga sinasabi ko, alam ni Luis Tro yan And they're just
doing something to demolish. No? Meron silang binibuild up na scenario and that support yung kanila. Pinagagalit nila yung mga tao. Pero ang mga gagalit lang naman diyan yung mga dati na nilang naloloko dahil yung mga hindi naman naniniwala sa kanila eh. Ang naniniwala na lang sa kanila hanggang ngayon addicted sa kanilang kasinungalingan. Yun. So, yun lang para lamang ma-justify nila na ganito ganyan meron silang magagamit Pero we're proceeding on a very dangerous precedent. Napakapangit ng mga kaganapan sa ating politiko. Talagang kanina lang I was thinking bago mag-ring yung phone, I was thinking we really have to amend our constitution. Kaya ko naisip yun kasi naalala ko yung Maria Cristina Falls eh. Anyway, ibang topic yun. Opo, attorney, bilang isang prosecutor nga dito sa sa impeachment proceedings na ito, tama ba na halimbawa diyan po sa Committee on Justice sinasabi nila merong due process, tumatalima sila sa due process na itinatakda po ng atin pong ng Korte Suprema, pero doon pa lang sa mga paunang statement, guilty na ang tingin nila sa pangalawang Pangulo. That is correct. And actually, hindi sila tumatalima. They are violating the right of the Vice President to due process of law because they are presenting evidence na hindi naman kailangan dyan gawin. Ang dapat gumawa niyan yung prosecution eh. Tinutulungan nila yung mapakahinang complaint. Nakita nila kasi yung defect eh. Pag yan, assuming na nakarating yan sa Senado, sandali lang yan, talo yan eh. Alam mo kung bakit? Walang ultimate facts. Sabi ko nga, anong requirement ng verified impeachment complaint? Number one, kailangan meron kang allegation ng grounds. Yung 6 na nakasaad sa ating saligang batas. Yung culpable violation of the Constitution, graft and corruption, bribery, other high crimes, treason, and violation of public trust. Pagka meron ka noon, meron ka bang ultimate facts? Yung number 2. Yung allegation mo ba is sufficient to sustain a conviction? Kaya ba niyang mag-convict o baka ikaw naman nag-a-allege ka lang, wala ka namang basihan. Katulad ng ginawa nila, katulad ng meron sila. Yun yung pilit nilang dinudoktor para makomply nila na meron silang ultimate facts. Hindi ultimate facts conclusion of facts ang meron sila. And then number 3, meron ka bang ebidensya to substantiate your allegations? When you have all these 3, may substance ka, go ahead. Ipasa mo na yan agad sa plenaryo para pag-usapan. Give everybody a copy. You know why they're dribbling this also? Hindi sila makakuha ng required number of votes because every vote has to be explained. Has to be heard. Yung bawat congressman, bakit ka bumoboto ng yes, bakit ka bumoboto ng no. Yung buong record ng proceedings, kailangan bigay mo sa kanila. Bigyan mo sila ng reasonable time na pag-aralan nila yung voluminous record ng kasong so that they can stand there in front of everybody, in front of the whole nation and say, I vote yes because or I vote no because. Yung bang ganun? Saan kang bulsa ng Diyos kukuha ng paano mo susuportahan yung mga hindi tama yung mali talaga.